Nakaabang ang mahigit 100 Pilipino sa Gaza sa posibleng pagbubukas ng border ng Gaza at Egypt para makalikas. Kabilang sa kanila ang mahigit 50 menor de edad. Live mula sa Egypt, may report si Rafi Tima. Rafi? Maki ang pinakabata sa mga menor de edad na Pilipino, 12 taon pa lamang na pinanganak sa panahon nagsimula ang pag-atake ng Hamas sa Israel. Kasama siya sa nagtitiis ngayon sa hirap ng mundo ng digmaan. Mga pambobomba, gutom, uhaw. Yan ang tinitiis ng mga sibilyan sa Gaza mula nang magsimulang bakbakan ng Israel at grupong Hamas noong October 7. Para ligtas na makalabas ng Gaza, ang tanging nilang inaasahan ay ang pagbubukas ng Rafah Crossing sa pagitan ng Gaza at Egypt. Kabilang dyan ang 135 Pilipino. 51 sa kanila, mga minor de edad. So far, they have told us that they are all right. They are alive. Our countrymen are helping one another. In fact, a community leader in southern Gaza helped the Filipinos who relocated and offered her 2 apartments to house our countrymen. And this is proof that Bayanihan spirit among our Filipinos in Gaza is very much alive. 80 sa mga Pilipino ang nagpahayag na gustong lumikas. Pero maski ang mga di raw nagpalista ng pangalan, isinama na rin ng Philippine Embassy sa Cairo sakaling magbago ang isip. We were told by our embassy in Israel to be ready at any time soon for the signal for nationals to move out and proceed to the border, because the border might reopen anytime. We just don't know when. I don't want to preempt it, but that means it could be possible by the end of today, Israel time, or tomorrow, meron ng opening. It will not be a permanent opening. It will be for a window, maybe 12 hours, 24 hours. Sakaling magbukas ang Rafah Crossing, panibagong hamon ng problema sa seguridad sa Northern Sinai. Kaya posibleng Egyptian forces umano ang susundo sa mga papayagang tumawid sa border at saka sila dadalhin palabas ng Northern Sinai patawid ng Suez Canal. Umarkila raw ang ating embahada sa Cairo ng 3 bus para dalhin ang mga Pilipino makakatawid sa Cairo, Egypt. Doon mananatili muna sila sa mga hotel habang hinihintay ang kanilang papeles para makauwi sa Pilipinas. Sa ngayon, nakaantabi pa rin ang mga tauhan ng Philippine Embassy dito sa Cairo sa kung kailan matutuloy yung pagbubukas nga ng Rafah Crossing. Katunayan, ang mga tauhan ng embahada na naatasang nasusundo ay nakahanda ng mga gamit sa embahada sakaling i-anunsyo na bubuksan na ang border. Ang mabilis na pagsalubong sa ating mga kababayan ang tanging na lang daw din na magagawa para maibsan ang trauma na hanggang ngayon ay nararanasan nila. Hindi lang ng mga Pinoy doon, kundi lahat ng mga sibilyang naiipit sa giyera. At yan ang latest mula dito sa Cairo, Egypt. Rafi Tima nag-uulat para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Rafi Tima.